17 bahay sa Cagayan de Oro City tinupok ng apoy. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Tinupok ng apoy at pawang mga konkretong pader na lamang ang naiwang nakatayo sa 17 bahay na nasunog sa Purok 3, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 Lunes ng umaga. Dahil dikit-dikit ang mga kabahayan at gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy sa mga ito. Ang sunog ay pinaniniwalaang nag-umpisa sa bahay ni Alma Remeliete at sugatan ang asawa nito matapos mahulog mula sa pangalawang palapag ng kanilang bahay dahil sa paglagablab ng apoy. Nagtamo ito ng sugat sa ulo at agad dinala sa ospital. Umabot sa mahigit 350,000 pesos ang danyos ng sunog. Ayon sa BFP Cagayan de Oro City, posibleng ang naiwanang nakasaksak na telebisyon ang pinagmulan ng sunog. Hindi masabot ang gibati, sir. Naadiha akong mga titulo sa akong pamilya, sa akong bana o sa akong tatay. Kay naman may title sa yuta sa kanang Bukidnon o sa Balingasag. Naadi na, sir, naapil. Ang kinilang area yun, lisod kayo sulang patrak. So, jud kayo. Ang area ng ang kasagaran makasunod diri kinilang gagmay. Multikaba o motor. Itong mga truck ay nga dagko babaya sad. So muna nga naglisod pila kahos ang naladlad. Sunog ang buong katawan at wala ng buhay ng madatnan ng Miagao BFP ang 50 anyos na si Willie Nadanga. Natrap ito nang masunog ang kanyang bahay sa Barangay Lumangan, Miagao, Iloilo. Lunes na madaling araw nang magising ang ilang residente dahil nasusunog na ang bahay ng biktima na isang PWD. Napag-alaman na mag-isa na itong namumuhay at binibigyan na lang ng makakain dahil hindi na ito makapaglakad. Sa paunang investigasyon ng Miagao BFP, posible na mula sa lighter na gamit ng biktima nagmula ang apoy na mabilis na kumalat dahil gawa sa light materials ang bahay nito. Sa nagkulog sa may sunod sa iyang isang siya, sunod mo sintrinig of light materials na mga dingding. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.